Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mayong hapon sa inyong mga peksona ng mga Bisaya, mga Cebuano dere. Mayong hapon sa inyo dadong. Mga siningation, may Ilonggo kabiyanan. Ilonggo, no? Maayong mga hapon sa imo. Sa mga kaibigan namin mga Tagalog o mga Ilocano na lang, magandang gabi o hapon sa inyo. Malapit ng gabi. Okay, dito naman tayo sa Sokasere. At dito, sasagutin ko po yung issue last Friday. Dahil sinagot ko ang isang tanong at may nagkomento sa YouTube. Dahil ang tanong, sa Biblia daw, mabasa nga doon, si Jesucristo ay the Alpha and the Omega. At ang correction po, Alpha is not the first alphabet of the Latin. No. Alpha meaning the first alphabet of the Greek, which is the original New Testament is written in Greek. Alpha meaning the first, and Omega meaning the last. Na si Jesucristo, siya daw ang the first at siya din ang the last. Okay, therefore He is God. According sa mga naniwala kay Jesucristo na Diyos. Ang sagot ko, ulitin ko. Hello? Ano? Ito. Okay, mas maganda yata ito. Ulitin ko, nga sa Islam, si Allah ay hindi siya beginning, si Allah ay hindi rin siya the end. Okay? Ang al-awwal na mabasa sa Suratul Hadid, verse 3. Sa Quran, Suratul Hadid, verse 3, ayat 3, na sinasabi nga si Allah al-awwal wal-akhir, hindi po ito kahulugan na si Allah ang first, He is at the beginning. Hindi po ang kahulugan ito. Kasi sa Arabic, pag sabi mong pag sabi mo na the first, sa Arabic is al-bidaya. Bidaya meaning ang simula, beginning. Anihae, nahaya, meaning anihaya, meaning the last. So, kung ang sabihin natin na si Jesucristo ay siya ay mayroong simulan, mayroong katapusan, tama. At itong salita na ito, nagpapatunay na hindi siya Diyos. Dahil si Jesucristo may simulan. Saan nagsimula si Jesucristo? Sa pupunan ng kanyang ina. Mayroon siyang simulan. At saan po nagtapos si Jesucristo? Nagtapos po si Jesucristo yung namatay na siya. Ayon sa Biblia, namatay si Jesucristo. Ayon naman sa Islam na paniniwala, mamatay rin siya. Pero wala pa. Nandoon pa siya sa langit ngayon, ibabalik siya ni Allah at mamatay si Jesucristo. Brother Khalid, yung sabi mo magsalita, mamaya ha? Give me just 5 minutes, okay? So, ang sabi natin nga si Jesucristo ay namatay, natapos. Ang beginning and end, this is attributed only sa creation. Na ang bawat may simulan, may katapusan. Sabi nga nila, pag may simulan, may katapusan. So si Allah, walang simulan, walang katapusan. Si Allah, ang Diyos ng mga Muslim, walang simulan, walang katapusan. Hindi po ito ang kahulugan ng al-awwal wal-akhir. Dahil ang al-awwal, according sa sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binigyan ito ng kahulugan ang al-awwal wal-akhir, mayroon siyang kahulugan ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang tafsir ni Ibn Kathir, mayroon ding kahulugan. Ano bang ibig sabihin al-awwal wal-akhir? Ang ibig sabihin ng al-awwal, meaning there is no before Him. The meaning is, there is no before Him. Ibig sabihin, wala nang nauna pa sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng al-awwal. Al-akhir, ang ibig sabihin, wala nang nahuli sa Kanya. Walang mas nahuli sa Kanya. So, hindi ito ibig sabihin na the end, the beginning, and the end. Dahil sa Arabic, the beginning is al-bidaya. An-nihaya, meaning sa katapusan. So, si Allah, walang simulan, walang katapusan. Plus sa Ayatul Kursi, well known for all Muslim, sa Suratul Baqarah, chapter 2, verse 225, sagsabi doon na Al-Hayy, si Allah ang Al-Hayy, Al-Qayyum,
la takuduhu sinatu wala naum. Nga si Allah ay Al-Hayy, translated by Dr. Hilali in Madina Munawwara, another, nandito, translated ito dito, kukunin natin mga translation. Sino nag-translate nito? Mga kilala mga tao. According to this translation, kay Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali at Dr. Muhammad Muhsin Khan, ang ibig sabihin ng Al-Hayy, ang ibig sabihin, the ever-living. The ever-living. Ang ibig sabihin, walang simulan, walang katapusan. At ang Biblia nagsasabi sa 1 Timothy 1:17, nagsasabi, for there is one God, eternal, invisible. Eternal meaning, no beginning, no end. So, sa pagsabi natin na eternal, no beginning, no end. This referring to the God or Allah ang iniisip or pinaniniwalaan ng mga Muslim na creator. So therefore, kung sino ang may simulan at siya ay may katapusan, hindi ito Diyos, hindi ito si Allah, kundi ito ay creation. Gaya ni Kristo, nagsimula saan? Sa pupunan. Saan nagtapos? Namatay sa krus. Namatay siya sa krus. Pag namatay ka, tapos ka. Tapos ka. Pag ang Diyos ay walang katapusan. At dagdag pa sabi ni Allah, laysa kamithlihi shay. Walang nakapareho sa Kanya. Nang ibig sabihin, kung tayo may simulan, ang tao ay may katapusan, si Allah ay hindi ganon. At sisabi ng Allah sa Quran, laysa kamithlihi shay. Walang nakapareho sa Kanya. So therefore, si Allah, hindi siya ang beginning, hindi siya ang end. Because referring a beginning and end is only attributed to the creation. Creator. Nilikha. Hindi po ito ibig sabihin na ang al-awwal wal-akhir is the beginning and the end. Ang tama pong na translation, ayon po sa hadith at Ibn Kathir, ang ibig sabihin ng al-awwal wal-akhir, ang ibig sabihin, there is no before him and there is no after him. Yun po ang kahulugan, the first and the last. Okay? Literally, the first and the last. So, may mga katanungan dito. Sino man yung brother Khalid, saan na ba yung magsalita? At least, na-reply ko na yung nagkomento. Okay? Yung Muslim na nagkomento, tingnan ninyo, brother, sa Al-Hadid, tingnan nyo sa verse 3, ang translation doon ni Ibn Kathir at yung commentary, tingnan nyo. Hindi po beginning, hindi po end ang ibig sabihin. Okay. Klaro. Ikaw may beginning ka. Ikaw na beginning, pag may beginning, may end. بسم الله الرحمن الرحيم. Gandang sugay ko dito. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Sa inyong tanan, magandang hapon po. Lahat kong nandito ngayon sa So, Ustad, ang tatanong ko po, yung kahapon po, may tinatawag sila po sa Pilipinas na Nazareno. Yung iba tumatawag ng pong Nazareno. Baka na-discuss dito kanina, nung hindi pa ako dumating. So, itatanong ko po, yung ginawa po kanila yung Nazareno, nababasa po ba yun sa Bible na ginawa ni Jesus Christ o wala? Yung ginagawa nilang panata sa langit. In fact po, kung titingnan natin sa Biblia, kahit pa man dyan sa Exodus, sa Isaiah, mababasa natin na yung pagsamba ng mga larawan. Sabi ng Panginoon, thou shalt not have no other gods before me, or any likeness or anything below the earth or above the earth. I am the only God. Walang image ang Diyos. Ngayon sinasantos, sa bagay naman sila yon. Hindi tayo sa pakikialam dito dahil sa kanila yon. Pero sasabihin lang natin, anong sinasabi ng Diyos? Kung matamaan kayo, medyo manghang masakit, pasensya kayo. Dahil ang manghang masakit, baka nagagamot yung sakit. Sa kapanahunan po ni Nabi Noh alayhi salam, ang pagsamba po ng mga idol, yung mga idol di bolto, pagsamba, nagsisimula po ito sa kapanahunan ni Nabi Noh. Okay? Hindi pa isinilang si Nabi Noh alayhi salam, ang Satanas nag-appear sa mga tao nga
yung may scholar sila, nabanggit pa nga yung mga scholars nga kinikilalang maalam sa Islam, namatay na sila. Hindi pa silang sino dito ha. Tapos sabi niya, bakit hindi kayo maggawa ng larawan, make image, statue, para as remembrance. As a remembrance, brothers, yung namatay na, as remembrance, souvenir baga sa atin, para maalaala natin yung mga tao na, yung mga righteous sila. Oh, magandang isip, ano? So, ang ginawa nila, lumikha sila ng mga dibulto para as remembrance lang. Ha? Yung sa atin, di ba? Remembrance lang? Okay. Okay. Yung wala na, namatay naman yung generasyon, nandoon yung mga malalaking mga dibulto, yung namatay naman mga generasyon na yaon, bago naman ang generasyon, doon naman si Satanas at nagsabi, hindi ba nyo alam kung ano yan? Sabi ng mga generasyon, hindi namin alam. Hindi nyo alam yan, ang Diyos ng sinasamba Yun ang sinasamba ng yung mga ninuno noon. So ang ginawa nila, sinamba nila. Ngayon, the same logic. Itong mga taong nagsamba ng mga dibulto, isa itong may mga mata pero hindi makita, hanapin ko mamaya. Basahin na lang natin para maganda. Ito, sige. Exodus 20. Kasi sabi naman ni Allah, Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kung sila ay nagbibigay ng katotohanan, ay basahin natin. Okay. Ang kanilang aklat na tinatawag na Holy Bible. Exodus chapter 20, verse 4. Ang pagkakasabi, huwag kang gagawa para sa iyong sarili na inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong silang yuyukuran. Maliwanag huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanipagruin na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi na mga napupuot sa akin. Maliwanag mga mahal na kababayan, yung sumasamba sa inukit mga ribulto, parurusahan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Matakot tayo sa parusa ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha dahil kagimbal-gimbal sa araw ng paghuhukom. Maliwanag mga mahal na kababayan, nasaan ba ang ating mga tamang pag-iisip? Bakit ba natin sambahin ang mga inuukit na mga ribulto? May mata, hindi nakakakita. May tainga, hindi nakakarinig. May bunganga, bibig, hindi nakapagsalita. May mga kamay, hindi makakagalaw. Saan na ba ang ating tamang konsepto sa pag-iisip? Ang sabi nila, dito tatalakayin natin, Black Nazarene. Sabihin natin, Black Nazarene. Ang tanong, may Diyos bang itim? Ano kaya? May Diyos bang itim? May Diyos bang puti? May Diyos bang may bigote? Mga mahal na kababayan, mga ginigilaw na tagapakinig, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isipin natin kung ano ang tama. Dahil sabi dito sa Biblia ng mga Roman Catholics o 66 books sa Protestants, sinabi dito huwag sumamba sa mga inuukit. Basahin ko ulit sabi dito. Basaan ako? Basahin ko ulit Sabi dito, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas. Meaning, yung nasa langit, yung mga buwan, mga araw, ay hindi mo pwedeng sambahin yun. Lalo pa kaya yung inuukit mo.
Yung nasa dagat naman, yung mga isda, ha? Ay hindi mo kailangan sambahin yun. Dahil sabi ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha, parurusahan ka niya sa araw ng paghukom kung ikaw man ay nagtambal sa kanya sa pagsamba. Mahal na kababayan, mag-isip-isip tayo. Dito sa pananampalatayang Islam, inaanyayahan po namin kayo sa pananampalatayang Islam na yakapin ito. Dahil dito sa pananampalatayang Islam, sigurado po na ikaw ay maliligtas. Magsaksi ka lang, ashhadu an la ilaha illallah. Wala nang ibang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha na si Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kahuli-huling sugo na nag-isang Diyos na tagapaglikha. Wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Mga mahal na kababayan, dito po sa pananampalatayang Islam, hindi mo na kailangan pang ikaw ay lublob sa tubig. Pag nagkamali, malunod ka pa. Dito magsaksi ka lang. Bakit kailangan pa nating sambahin ang mga ribultong inuukit ng mga tao, mga larawan na gawa ng kamay ng tao? Kailangan ba natin itong sambahin upang tayo ay maligtas? Sinabi nga ng Diyos dito sa Biblia na walang sino mang maliligtas, parurusahan ko kung kayo ay nagtambal sa akin. Kayo ay umuyukod sa mga larawan. Maliwanag Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Surah Al-Ikhlas, Qul huwalahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, si Allah, ang iyong Diyos ay nag-iisa lamang, isa. Lam yalid wa lam yulad. Hindi siya nagkaroon ng anak at hindi siya ipinapanganak. Allahu samad. Lahat ng mga bagay na kanyang nilikha ay umaasa lamang sa kanyang mga pagtataguyod. Ay umaasa lamang sa kanyang pagtataguyod. Makahoy man na inukit ng tao, mabato man na inukit ng tao, lahat ng mga bagay na inuukit ay galing yan sa may buhay na yan ay binigyan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Tapos sasambahin mo, di ba kalapastangan? Katulad ng isang magulang. Pakinggan yung mga mahal na kababayan, ha? Katulad ng isang magulang. Inaruga ka ng magulang mo. Ha? Inalagaan ka mula ng pagkabata, ikaw ay pinalaki, pinakain, ha? Pinaliguan, hindi pinapadapuan ng langaw, lamok. Ngayon, nang lumaki ka na, hindi ka man lang marunong tumingin sa kanila at magserbisyo, ano kayang mararamdaman ng iyong magulang? Siyempre, magagalit, di ba? Magagalit siya. No, ngayon, ganun din ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Siya ang nagbigay sa iyo ng buhay. Siya ang nagtustos sa iyo. Nagbigay ng pagkain, nagbigay ng hangin, nagbigay ng tubig, nagbigay ng pagkatulog, kasi ang tao, pag hindi natutulog, naku, patay ang abuti niya. Now, ngayon, ang gagawin mo, sasamba ka sa Black Nazareno? Siya ba ang nagbigay ng buhay sa'yo? Ha? Brother. Masyadong hot, no? No, ngayon, ganun din ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Siya ang nagbigay sa'yo ng buhay. Siya ang nagtustos sa'yo. Nagbigay ng pagkain, nagbigay ng hangin, nagbigay ng tubig.